Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, pinupuri at pinapasalamatan po namin kayo sa inyo pong kahangahangang pag-ibig na pinamalas po sa amin. Maraming salamat po sa umagang ito na binigyan nyo kami ng pagkakataong na muling makabangon, muli pong binigay sa amin ang buhay at lakas, pagkakataon upang kami po'y magkaroon ng malapit na ugnayan po sa inyo. Alam po namin na ang buhay po namin ay nasa inyo pong mga kamay. Kaya narito po kami, muli kaming magnilay-nilay ng inyo pong mga salita. Nawa po ay pangunahan kami ng Banal na Espiritu, magkaroon po kami ng isa lamang na layunin, mamuhay kami na mabigyan po namin ng parangal, papuri ang inyong pong banal na pangalan. Salamat po sa inyong pangunguna sa amin. Po aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Okay, good morning, good morning, good morning. Good morning po sa ating lahat. Have a good day. Amen. Na tayo ay good morning. Kayo po ay magbatian. Okay, pwede ho kayong magpadala ng mga greetings. Tunay na napakabuti ng ating Diyos. Binigyan niya tayo ng pagkakataong muli upang mas paigihin natin ang ating araw na mas malapit sa Kanya. Every day is a blessing. Every day is an opportunity to really realize that God is so good and His coming is very soon. Kung paano nadagdag na naman ang panibagong araw sa ating buhay, ay panibago, mas lumapit ang pagdating niya. Kaya dapat araw-araw ay magkaroon din tayo ng malapit na ugnayan sa Kanya. Okay, happy God first morning po sa lahat from Ibos Church. Good morning po all the way from Ibos. Happy God first morning po sa lahat ng narito. First morning, Pastor. Bye-bye sa Facebook. At of course, kay Atenet, kay Edmond, na talagang nagtsatsagang i-send ang ating programa ng participants. Isa pong kahangahangang sakripisyo ang ginagawa. Okay? Happy God first morning from Gerald Aya. Okay? From, ano to? Elma Santos, happy God first morning. Okay, at of course, kay Sister Net. Okay. So, meron pa po bang gustong bumati ng happy God first morning? Happy God first morning po. Okay. Yan. Happy God first morning po, everyone. Happy God morning sa bawat sa inyo. So, tayo po ay nandito na po ba si Mary Mercader para sa ating Bible reading? Yes po, Pastor. Good morning po. Okay, ready ka na sa First morning po. aklat ng bilang? Yes po. Kapitulo 30. Okay, so Sister Mary. Happy God first morning po sa ating lahat, mga kapatid, Pastor. Okay, morning. Sa umaga pong ito, tayo po ay ang ating pong babasahin ay matatagpuan po natin sa mga bilang, chapter 30. Kung tayo po ay may mga Bible na hawak, atin pong sabay-sabay na buksan at basahin. Ito po ay tungkol sa batas, tungkol sa mga panata. Ang sabi po dito, at sinalita ni Moises sa mga pangulo ng mga lipi ng mga anak ni Israel na sinasabi, ito ang bagay na iniutos ng Panginoon. Pagka ang isang lalaki ay napanata ng isang panata sa Panginoon o sumumpa ng isang sumpa na itinali ang kanyang kaluluwa sa isang gampanin, ay huwag niyang sirain ang kanyang salita. Kanyang gaganapin ayon sa lahat ng binuka ng kanyang bibig. Pagka ang isang babae naman ay nagpanata ng isang panata sa Panginoon at
at tinali ang kanyang sarili sa isang gampanin sa bahay ng kanyang ama sa kanyang kadalagahan. At narinig ng kanyang ama ang kanyang panata at ang kanyang gampanin na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa. At ang kanyang ama ay hindi umimik sa kanya, ay lahat ng mga niyang panata ay magkakabisa, at ang bawat tali na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa ay magkakabisa. Ngunit kung sawayin siya ng kanyang ama sa araw na marinig, alinman sa kanyang panata o sa kanyang gampanin na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa ay hindi magkabisa, at patatawarin siya ng Panginoon sapagkat sinaway siya ng kanyang ama. At kung siya'y may asawa at magpanata o magdaw ng walang dili-dili sa kanyang labi ng anumang gampanin na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa, at marinig ng kanyang asawa at hindi umimik sa kanya sa araw na marinig yaon, ay magkakabisa nga ang kanyang mga panata, at ang kanyang mga gampanin na kanyang itinali sa kanyang kaluluwa ay magkakabisa. Ngunit kung sawayin siya ng kanyang asawa sa araw ng marinig yaon, ay mawawala ng kabuluhan ang kanyang panata na itinali niya sa kanya, at ang nabitawang ay tataglayin nga niya ang kasamaan ng kanyang asawa. Ito ang mga palatuntunan na inuutos ng Panginoon kay Moises sa mag-asawa at sa mag-ama samantalang ang anak na dalaga ay nasa bahay ng kanyang ama. So dito po mga kapatid sa chapter po na ating binasa, ang key points lang po natin dito is sobrang importante po talaga na ikikip natin yung mga words na binibigkas natin, at bago po tayo mangangako sa lalo't higit po sa Panginoon mga kapatid, ay dapat po pag-isipan talaga natin to, at wag po tayong magbibitaw ng mga salita na nakabase lamang po sa emotion na nararamdaman natin during sa oras na iyon po. And dito din po mga kapatid, ipinakita din po ang pagsunod ng mga tao during sa time ni Moises sa patriarch. Ang pinapakita po dito yung authority bilang isang ama, na kapag po ang babae ay nasa puder pa ng kanyang ama at siya po ay nagbitaw ng mga pangako. So once na sinaway po iyon ng kanyang ama, ay pwedeng hindi patawarin na siya ng Panginoon. Ganon din po mga kapatid kapag po ang babae ay may asawa. Kaya meron po silang authority, ang isang ama at ang isang asawang lalaki, na i-annul or i-void po yung pangako ng isang babae. Ngunit kapag po ang babae naman ay hiwalay sa kanyang asawa or patay na ang asawa, isang bao, mga kapatid, lahat po ng kanyang sasabihing mga pangako ay
kailangan niya pong tuparin. So, sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, ay kailangan pa rin po nating sundin ang lahat ng mga inutos ng Panginoon dahil ang Panginoon po na pinaglilingkuran natin is same pa rin po sa Panginoon na pinaglilingkuran ni Moses at siya din po ang nag-utos nito sa kanila. Kaya hindi lamang po sila Moses ang nabind sa utos na ito, kundi maging tayo po sa kasalukuyan at sa mga kapatiran pa rin po natin na darating in the future. So yun lamang po para sa ating Bible reading. Yun. Amen. Praise the Lord. Amen. So thank you no sa pagbasa, Sister Mary. At yun din sa yung short reflection. Okay, so tunay po na napakahalaga ng panata. Katang sabi ni Brother Edmond, basahin na po natin sa Matthew 5:37. Ang sabi ay, let your word be yes, yes, or no, no. More than this is from the evil one. So kaya ang panata ay alam ng Diyos, saksi siya. Kaya ito'y nagsasabi lamang na ang ating mga pangakuan, tipanan, ay gusto ng Diyos na matupad sa tulong din niya at sa kanyang paalala. Dahil ang Diyos pag nangako ay tapat sa kanya, sa kanyang pangako, tutupa rin yun. Kaya gusto niya na magkaroon ng covenant tayo sa kanya na pag nangako tayo sa tulong niya, ay matutupad natin yun. Dahil yung pangako na yun ay maaaring hindi yun sa pilitang pangako, kundi ikaw at yung tao na yun na nangako ay alam niya kung ano yung kakayanan niya. Mahirap naman mga kung talaga hindi mo kaya. No? Kaya yung pangako na yun ay merong saksi. Ang saksi ay the head of the family. Kaya kanina habang binabasa ay na-realize ko yung the husband is the head of the wife. Talagang ang ulo ng tahanan ay walang iba kundi ang asawang lalaki. Kaya pag sinabing ulo ay sa kanya yung final decision, final words. Kahit nga ako yung dalaga, yung babae, asawang babae, pero kailangan i-confirm ng head of the family. At yun ay walang iba kundi ang asawang lalaki. Kaya tayo po mapatid bilang iglesia ay merong head at ang head po natin ay walang iba kundi si Jesus. Kaya yun po no, may channel, may right channel, may right channeling. Kaya ang pangako o batas tungkol sa mga panata ay kino-confirm ng head of the family. Okay, so sabi dito, ang Diyos ay tapat at totoo sa lahat ng mga pangako. Revelation 1:5-19, 11, and then Revelation 22:6, gusto niya tayong mataas ang pagpapahalaga sa integridad. Okay? From Tess de la Peña, obey God's law always. He is our God at all times. His law are true in the past, today, and tomorrow. God bless. Totoo po yun. Talagang siya ay Diyos na hindi nagbabago. Kaya ang kanyang utos ay hindi pumawalang bisa. Kanyang pangako ay hindi mababalik ng walang kabuluhan, kundi ito po'y tutuparin niya dahil siya po ay tapat. Kaya gusto niya na
Pag tayo nangako ay hindi talaga base lamang sa ating emosyon, kundi nakabase ito sa ating relasyon, sa ating pagtitiwala sa Kanya. Okay, meron pa tayo bang hindi nabasa? Pastor, si Mami Net, Lazaro po. Pagtaas ng kamay. Okay, Sister Net. Go ahead po. Thank you po, Pastor. Sa ating pong nabasa, tatas tungkol sa mga panata, ang pangako po natin sa Diyos ay isang seryosong bagay. Diba? Brother Edmond, seryoso kapag tayo, lalo na kapag tayo ay nangako o nagkaroon ng panata sa Diyos. Sagrado ito. At maging maingat tayo sa paggawa ng ating mga pangako o panata sa ating Panginoon. Bago tayo gumawa ng anumang panata, suriin natin at isipin natin na itong gagawin natin o pangako natin ay isang seryosong bagay. Dahil karapat dapat lamang na ang ating Panginoon ay bigyan natin ng katapatang pagsasabi sa Kanya nung nais natin na pangako. Dahil po ang salita na ating babanggitin o yung pangako na ating sasabihin ay nagpapakita po ito ng ating respeto sa Kanya. At hindi natin pagtupad sa pangako ay maaring magdulot ng kawalan ng tiwala. At sa harapan ng Diyos, kapag tayo po ay nangangako o nagpapanata, ito po ay dapat na merong pakumbabaan. Kasi kung hindi natin kayang tuparin yung ating pangako, dapat tayong lumapit sa Kanya, sa ating Panginoong Diyos na may kapakumbabaan at humingi tayo ng tawad. Kasi sikapin nating maging maingat tayo sa pagbitaw ng ating mga pangako o panata sa ating Panginoon. Kasi sabi nga, katulad sa pamilya, katulad dito sa mag-asawa, ang pagiging responsable ng bawat isa sa atin. Dahil sa ating nabasa, nagtuturo rin po ito ng ating mga desisyon. Kung ano man ang ating magiging desisyon o pangako, ito po'y makakaapekto sa ating buong pamilya. Kaya bago po tayo gumawa ng panata, ay dapat isaalang-alang natin ang kanilang kapakanan. Lalo na po kung ating inaasahan ay yung kalooban ng Diyos. Yun lamang po, Pastor. Salamat. Yes, tama po, no? So, maraming salamat, Sister Net, sa iyong napakagandang reflection. Okay? So, meron pang bagong comment, no? Pastor Mark, can I... Sige po, go ahead po. Yeah. Salamat po. And first morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Nais ko pong, bago tayo pumalaot sa mga Pastor, ang hina. bago po tayo pumalaot sa ating mga sariling interpretasyon. Sorry for my word. Ay balikan po natin itong pinag-aaralan po natin ay may koneksyon sa nakaraan nating binasa kahapon. Ano yung tungkol sa binasa natin kahapon? Ito po ay sa chapter 29, may kinalaman po ito sa mga paghahandog, di po ba? So ang konteksto ng ating po mga binasa ngayon ay nakapaloob sa konteksto ng mga iba't ibang pagdadala ng mga handog, ng hayop, ng harina, ng prutas at ng iba't iba pang mga pwedeng dalhin na mayroon pong kinalaman sa mga posesyon o mga tinatangkilik. Dito sa Patriarchal Society, mga kapatid, ay talagang ang ipinupromote ng banal na kasulatan ay ang mga pangako na malalim o yung tinatawag nating panata sa Tagalog,
na ipinangako sa Panginoon, ito po ay lumilikha ng mga sagradong tungkulin na hindi po maaaring baliin, mga kapatid. Ano, kagaya po ng pangako ni Jephthah. Di ba? Naalala niyo si Jephthah doon sa Judges chapter 11. Talagang hindi niya pwedeng baliin kahit nakasaalang-alang yung kanyang anak na babae na mahal niya ay talagang walang magawa. Pinangako niya, hindi ihahandog niya yung kanyang anak. Pero dito po sa patriarchal na lipunan, patriarchal society ng Israel, ipinapakita po dito sa ating binasa na yun pong mga lalaki ay silang may kontrol sa mga ari-arian ng kanilang pamilya, na maaaring ang mga paghahandog sa Panginoon ay maaapektuhan kapag ka po may isang babaeng nangako na hindi sa kanyang otoridad o hindi siya humingi ng permiso. Ang gagawin po ng babae sa kultura ng patriarchal na society, hihingi siya ng permiso muna kasi magiging mahirap yung kanyang sitwasyon. Malalagay siya sa dilema na hindi niya matutupad yung kanyang pangako. Na ito po may kinalaman sa paghahandog kasi magdadala po ng mga possession o mga ari-arian na wala siyang kontrol. Ang may kontrol po yung pong mga lalaki tulad po ng tatay o ng asawang lalaki. Kaya ito, mga kapatid. Pero pag balo na, wala ka na sa nasasakupan ng kontrol kasi ikaw na mismong may kontrol kasi kung babae ka, nabalo ka, so may sarili ka ng kontrol. Ang reflection ko dito, mga kapatid, Panginoon ay considerate sa ganitong mga sistema. Ipinakikita po dito na pinapahalagahan dapat ng bawat taong may kakayanang magdesisyon na pahalagahan ang kanyang pangako. Huwag niyong ipapangako yung wala kayong kontrol, mga kapatid. Huwag natin ipapangako yung walang kontrol kasi magiging dilema natin yung. Ang ipapangako lang natin yung may kakayanan tayong desisyonan sa ating nasasakupan. So yun po yung implication nung story. At napakabait ng Panginoon dito sa bilang 30, inililigtas po niya yung babae sa ganitong suliranin. At napapansin niyo po ba na napakakamangha-mangha na dito sa kabanatang ito, sa chapter na ito, isinantabi ng Panginoon ang kanyang karapatan na tumanggap ng isang handog upang mapanatili po yung pagkakaisa sa pamilya. So pinapaalagaan talaga ng Diyos yung pamilya. Kung maapektuhan yung pamilya sa isang kasunduan o isang pangako, sinasa isang tabi ng Diyos yun kasi importante sa Diyos yung family. Kaya dapat nagkakasundo yung family kapag ka po ang tawag natin dito, mubuo tayo ng isang pangako. Ikinukonsider po ng asawang lalaki, ng asawang babae, yung pamilya nila, paano ito makakaapekto sa kanila. So ito po yung pamamaraang patriarchal, mga kapatid. Mapapansin po ninyo ang Panginoon ay hindi niya kagad binabago yung kultura, no? Nakikisabay muna siya sa kultura at para maintindihan ng tao na ang Diyos ay hindi malayo na yung kanyang mga prinsipyo ay mai-apply. Palaging ang Diyos ay nakabagay, hindi palagi siyang relevant, mga kapatid. So dito sa puntong ito, mga minamahal, ay kung meron tayo mga pangako na tungkol sa mga paghahandog na ginawa natin at may kakayanan tayong magbigay ayon sa possession natin o control natin, ibigay natin yun sa Panginoon kasi pangako natin sa Kanya yun. Pero kung wala po kayong control, humingi ko kayo ng permiso para kayo po ay makatupad sa inyong pangako. Yun po yung context ng ating pong pinag-aaralan. Salamat po. So, God is a God of order. Talagang gusto niya maging maayos, no? Kaya sa mga ako, tapos magkaroon ng hindi magandang relasyon sa loob ng tahanan.
Gusto niya talagang nakaayos. Kaya yung paghahandog ay pinag-uusapan. Ito lang yung kaya natin. So, ayon sa kanilang context. Kaya, napaganda po no, na lesson sa atin. May isa rin sa pupasok sa isip ko, Pastor, yung talagang authority, no? Proper authority. Ang Panginoon talaga ay gusto niya na yung head of the family, dahil siya yung sa kanya yung mga property, gusto niya ay i-consider talaga. Kaya tama po yung napaganda po ng reflection at mensahe na pinaparating po sa atin. Okay, so mayroon pa po bang sabi dito? Basahin po natin dito yung sa comment po ninyo rin, yung God has made. Hindi ko pa ba nabasa ito? Okay, Pastor, basahin mo yan. Yan yung connection nung context na pinag-aaralan natin. Apo. God has made the proclamation of the gospel dependent upon the labors and the gifts of His people. Voluntary offerings and the tithe constitute the revenue of the Lord's work, of the means entrusted to man. God claims a certain portion, the tenth. He leaves all free to say whether or not they will give more than this. But when the heart is steered by the influence of the Holy Spirit, and a vow is made to give a certain amount, the one who vows has no longer any right to that consecrated portion. Promises of this kind made to men would be looked upon as binding. Are those not more binding that are made to God? Are promises tried in the court of conscience less binding than written agreements for men? Okay. Talagang napakaganda na po yun, na pagpapaliwanag. Okay. So sabi naman po ni Pastor Joey de Ocampo, ang panata ay dapat gawin ng may banal na pag-iingat at pagsasalang-alang. Ang pagtupad nito ay sagrado sa paningin ng Diyos. Yan. Sabi pa dito, ang bawat panata na ginawa sa Diyos ay dapat tuparin ng buong katapatan. Walang bagay na mas mabigat kaysa sa paglapastangan sa pangalan ng Diyos sa pamagitan ng pagwawalang bahala sa sariling panata. Okay? So, maganda rin yung sinabi niyo, Pastor, na God is a God of culture, no? He respects the culture. So, bago niya gustong ipatupad yung kanyang kalooban, ay nirespeto niya yung kultura. Sa ating pa namang mundo ngayon, every tribes ay may sariling culture. No? Pero ang Diyos ay nirerespeto na yun. Pero meron pa rin siyang mensahe na gustong maintindihan ng mga tao na iba't iba ang kanilang lingwahe, iba't iba ang kanilang kultura. Ay kaya niya pa rin ipasok yung mensahe na gustong maintindihan ng mga tao na yun. Kaya si Paul talagang very particular kung paano niyang ingatan yung mga kultura na kanyang binibigyan ng mensahe. Okay? Sabi pa dito ni Pastor Ernie Marin, maingat sa pangako bago magbigay panata, lalo na sa harap ng Diyos. Tanungin, kaya ko ba itong tuparin? Karapat-dapat ba itong pag-isipan ng mabuti? Pamumuno na may pananagutan. Ang mga magulang o nag-asawang may mga tungkulin, hindi basta ipawalang bisa ang pangako, lalo na kung ito'y may epekto sa kabanalan ng isa. Pananalig at katapatan.
pinakita ang integridad sa lahat ng panahon. Kahit walang nakatingin, ang tunay na lakas ay nasa katapatan kahit sa mga maliit na bagay. Okay? So, thank you for that, Pastor Ernie. And then, another one, sabi dito, number 30 delivers the woman from the dilemma of vows. It is remarkable that in this chapter, the Lord gave up his right to receive an offering so that family harmony could be preserved. Okay? Notice that God did not command the patriarchal way of doing things, but he worked with the culture rather than trying to overturn it. Ayun. Yun nga po yung pinaliwanag kanina. So, yung pamilya na mismo ang Diyos ay nagkatag, gusto niya na maging mabuo talaga yung kanilang paglilingkod sa Kanya. Sila hindi magkaroon ng confusion. Gusto niya nagsang-ayon ang lahat. Hindi rin sa pilitan, kundi ito ay talagang galing sa puso. Kaya minsan yung tatay, alam niya kapag yung anak niya ay nangako na kaya niyang tuparin yun. Kaya kinoconfirm talaga ng tatay. So, okay, alam ko anak, kaya mo maghandog ng ganyang handog. So, walang away dahil kinonfirm ng tatay. Sa mag-asawa naman, ay nagkaroon na ng agreement. So, napakagandang ano po yun. Pastor. Magandang lesson. Sige po. Pastor, kasi po mga kapatid, ganito po yan eh. Narami na ako nakitang ganyan na case tungkol po sa pagdedesisyon sa kakayanang magbigay ng handog, ano? Kasi yun nga po yung context. Sa kultura po ng Pilipino ay hindi na po tayo stereotype, no? Kasi stereotype, yung lalaki po palagi ang naka-front, no? Ngayon po hindi na eh. Sa iba't ibang mga henerasyon, Pastor Mark, mapapansin po natin, yung babae mas marami ng higit na kakayanan kaysa lalaki in terms of economy. Mas malaki ang kita nung babae. May mas kakayanan siyang magsabi na ito. Tapos, sa stereotype ng decision making with regards to economic status ng sambahayan, sa stereotype, yung lalaki sinusurrender niya yung lahat ng kanyang income sa babae at hinahayaan niya yung babae ang magdesisyon kung paano i-manage yung finances. Di ba, Pastor Mark? Ganun ka rin ba sa bahay mo? Ikaw ba'y pares tayo? Pati ATM, isinusurrender natin. At binibigyan natin ng laya yung babae na magdesisyon sa pagbabudget. Sa practical na pamamaraan mga kapatid ay pagka magkasundo yung mag-asawa at sila nag-uusap tungkol sa pangako nila sa Panginoon, mas matibay yung promise, yung vow, no? Mas matibay yung ipapangako sa Panginoon kasi nagkasundo po sila. Kaya halimbawa, mangangako po kayo na i-raise ninyo yung inyong commitment sa promise offering na tinatawag nating COP, ay mas maganda po kapag kahong partner kayo na magdidesisyon. Kasi yung kakayanan pong maisaktuparan mas malakas. Pastor Mark, ano? Itong si akin pong may bahay ay nag-uusap kami, susurrender ko sa kanya lahat yung aking income. Tapos pag-uusapan namin kung ano po yung aming kakayanan na matupad yung promise na yon. So siya po ang maglalagay sa sobre, Mr. and Mrs. o Pastor and Mrs. ganon. Minsan may kakayanan din po siya sa sarili niya, tumatanggap siya ng kanyang sariling extra income, naglalagay din po siya at ako rin po ganon. So kung ano po yung mas magandang empowerment para ma-fulfill natin yung promise, yun po yung ating gagawin mga kapatid. Kasi promise made to the Lord is very solemn. Hindi pwede itong baliin mga kapatid ng kahit na sino. Kaya ang gusto talaga ng Panginoon
matupad natin yun. Yun talaga ang gusto ng Panginoon. Kaya ang gagawin ng Panginoon sa atin, i-provide ng Diyos. Yun po yung napatunayan naming mag-asawa. Na kahit walang-wala na, tila walang-wala na, kahit yung pang-offering, ipuprovide ng Diyos siya, huwag kayong mag-alala. Basta tuparin lang natin ang ating sacred vow sa Panginoon. Basta ipinangako sa Panginoon, walang dahilan na hindi matutupad kasi ang Diyos will provide even our offerings and tithes para wag tayong masira sa Kanya. God bless you po. Amen. Amen. Okay. Praise the Lord. Pastor Ernie? Salamat po, Pastor Mark. Maganda po itong ating lesson, mga kapatid, na nagbibigay po ito ng isang mahalagang paalala sa atin bilang mga tapat na katiwala at anak ng Panginoon. Na kung ating pong titingnan, ang ating pong mga pangako ay kinakailangan po nating ipanalangin with the whole members of our family. Sapagkat sa ating pong mga pangako, mahalaga po na ating pong isama yung ating pong family, yung pong ating members of the family, yung ating anak, upang ito ay kanyang gawing isang modelo kapag siya nagkapamilya na. At ito po'y makatutulong para sa kanya pong future life, sa kanya pong pag po siya lumaki na, ay ito isang maging mabuting halimbawa sa kanya na kapag tayo po'y nangako ay may kasamang panalangin at may kasamang pananampalataya, sapagkat sa ating pong mga anak po natin ibibigay, isasalin ang ating mga katapatan. Kaya mahalaga po, mga kapatid, na ito'y ating ipanalangin ng mataimtim upang yung ating pangako ay ating maisakatuparan, upang tayong lahat ay magkaroon ng isang maayos na ugnayan, maayos na relasyon sa ating Panginoon. Salamat po. Amen. Praise the Lord. Amen. Pastor Mark. Yes po. Palagi ko'y maliwanag na siguro yan. Punta po tayo sa general application. No? Yung general application ng promise. So we can talk everything na about promise or pangako. Pangako is binding po yan, mga kapatid. No? Kahit saan ay pinapahalagahan talaga natin. Gusto natin maging mataas yung integridad natin. Kasi mahirap na tayo ay anak ng Diyos, ay ang integridad natin ay sira. So ang gusto ng Diyos ay maging mataas ang integridad natin. Si Brother Edmond kanina nagbigay ng text, no, yung yes, yung mga yes ay maging yes at yung no ay maging no. Ipinopromote po ng Panginoon yung integridad ay pahalagahan. Ang isa ho sa mga magandang integridad, alam niyo marami tayong mga vows na pinapasok. Tayong lahat ay pumirma sa baptismal vow, di ba, Pastor Mark? Mga member natin ay pinapipirma natin sa baptismal vow at pumipirma po tayo doon. Meron pa rin po tayong mga tinatawag na marriage vow. May mga vows tayo dyan, importante po yan. Ano pa, mga kapatid, marami tayong vow sa anak, mga pangako sa anak na dapat ay tutuparin, huwag nating sisirain yon. Para maging maayos ang relasyon at yung trust ay ma-develop. Kasi mga kapatid, ang broken integrity ay nakasalalay po yung pagkasira ng tiwala. At yun ang gusto ng Diyos, mga kapatid. Maka-develop tayo ng trust kahit kanino. Because stewardship principle is all about trustworthiness. Sino magtitiwala sa atin kung hindi tayo katiwa-tiwala? At kung ating pong mga salita ay hindi natin tinutupad, sino magtitiwala sa atin, mga kapatid? Kaya, generally speaking, when we put this, itong ating pinag-uusapan sa Biblia na tungkol sa pangako o panata, kung yun yung ating pangako sa Panginoon ay hindi natin matupad, paano pa natin tutuparin yung pangako sa kapwa, mga kapatid? Kaya, asikasuhin muna natin yung relasyon pataas bago maiayos yung relasyon pababa. Ano, Pastor Mark? So, horizontal relationship, pagpapahalaga ng pangako pataas, and then para matulungan tayo ng itaas na matupad yung ating mga pangako vertical, yung ating relasyon sa ating kapwa. Salamat po, mga kapatid. Meron akong nais na i-share, Pastor, dito sa
sa screen natin, sa chat box. Sige po. Ito ay tatagalugin ko na lang, Pastor. Ang sabi dito, mahalaga ito. Sabi dito, ang mga lalaki at babae sa pagsisimula ng buhay mag-asawa ay dapat muling ialay ang kanilang mga sarili sa Diyos. Maging tapat na gaya ng bakal. Matigas yan, mga kapatid. Sa inyong mga panata o vow sa kasal. At tanggihan o refuse sa isip, salita, o gawa ang anumang makasisira sa inyong pagkakakilala bilang taong may takot sa Diyos na masunurin sa kanyang mga utos. So yung ating marriage vow, ingatan natin, mga kapatid, na huwag nating pahihintulutang wasakin yan ng mga pananalita, ng mga pakikitungo sa kapwa, at iba't iba pa. Hayaan natin ang ating pangako sa pagiging mag-asawa ay maging kasing tatag at kasing tibay ng bakal ng mga pangako at panata. God bless you po. Amen. Amen. Okay. Pastor Mark, Yes po. Go ahead po. magandang umaga po. Happy God first morning. Okay. Okay. Ang akin pong reflection dito, ang Numbers 30 ay para sa akin, mga kapatid, ito po ay isang usapin na pinahahalaga ng Diyos ang bawat sambahayan. Lalahan natin yung konteksto ng talatang ito ay sila ay halos papasok na sa Kanaan at gusto ng Diyos na isaayos ang bawat sambahayan na papasok sa Kanaan. So ibig sabihin ay kung sa ilang ay naging magulo ang kanilang kanya-kanyang sambahayan dahil sa kanilang paglalakbay, walang established na tahanan, maraming mga challenges na dumaan sa kanila. Ngayon papasok na sila sa Kanaan na ipinangako sa kanila ng Diyos. Dapat maging maayos na ang kanilang kanya-kanyang sambahayan. Kaya binanggit dito sa chapter 30 yung mga panata o kay vow na dapat nilang gawin na nangungusap lamang ng isang magandang relasyon sa isang tahanan bago sila tuluyang pumasok sa Kanaan. Naalala ko, mga minamahal na mga kapatid, ito pong ganitong ori ng tagubilin ng Diyos sa mga Israel ay pinahahalagahan niya kung ano yung unang institusyon na kanyang itinayo doon sa Hardin ng Eden at kung papaano ito inihahalin tulad sa pagitan ng ating Panginoong Hesukristo at saka ng kanyang iglesia. Yung familial covenant o yung tinatawag natin the importance of family relationship in the context of sabihin natin literal na pag-aasawa at saka spiritual na pag-aasawa o literal na relationship or tinatawag nating spiritual relationship. Okay, kikita po natin mga kapatid ang ating Panginoong Hesukristo kung ating pong titingnan. Gumawa rin siya ng vow sa kanyang iglesia. At in fact, tayo yung tinatawag na pakakasalan ng ating pong Panginoong Diyos, tayo ikakasal sa ating Diyos. At ito po mayroong kahalagahan o koneksyon doon sa salitang vow, na ang vow na ito ay is not just a temporal vow, but it has something to do with eternity. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, we are almost in the promised land, in that heavenly Canaan. And the Lord wants our family na maging maayos, ang ating relasyon maging maayos, ang ating iglesia maging maayos bilang isang sambahayan, na kapag tayo pumasok sa langit ay talagang isang kasiyahang ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. So, yun lang po ang aking simple reflection mula sa Numbers 30. Amen. Pastor Mark, Sige po. Go ahead. konting reflection lang. Sige po.
Ang pagpapanata kasi mga kapatid ay isang pagtutuwid ng relasyon. So, kahit saan ka pumanata, ito ay pagtutuwid ng relasyon. So, especially when we made vow to the Lord, mga kapatid, we want to correct our relationship to Him. Gusto nating maitama, gusto nating mapatibay ang ating relasyon. Kung ikaw ay namanata sa tao, gusto mong mapatibay, maitama ang iyong relasyon sa Kanya. So especially to God, Pastor Mark, when we made vow, we want it. Gusto nating maitama ang mali at mapalakas, mapatatag ang ating relasyon. Kaya nga ang pagpapanata, Pastor Mark, yan talagang din sa chapter 30 na ito. Na talagang ang pagpapanata sa Diyos. Kasi especially when we commit our vows, when we decide it, mga kapatid, the Holy Spirit working in our hearts. Talagang gumagawa siya sa buhay natin, Pastor. Talagang, especially nung nagdesisyon tayo, sa sinasabi ng Banal na Espiritu, kaya natin yon. Kasi hindi tayo mangangako na hindi natin kayang gawin. Nangangako ang isang tao sa kaya niyang gawin, Pastor. Kaya nga ito ay talagang isang, sa akin, ang refleksyon ko dito, ay ito ay isang pagtatama at pagpapatibay ng relasyon. So, kung ikaw nangako sa iyong asawa, nangako sa iyong anak, nangako. So ito ay pagtatama at pagpapatibay ng relasyon, especially to God, Pastor. Especially to God. Gusto mong patibayin ang iyong relasyon sa Panginoon. Kaya nga, sabi ng Bible, kaya nga, don't destroy. Huwag mo sirain ang iyong panata. So talagang tuparin mo yon with all your might, with all your strength. Yan lang ang reflection, Pastor. Okay. So, napakarami po nating natutunan sa binasa po natin na aklat ng mga bilang Kapitulo 30. Okay, so ngayon po ay nandito na ba si Kelly Ann Balala? Maraming salamat po sa mga reflections. At ngayon naman po ay tutungo tayo sa Lest We Forget. It will be read by Kelly Ann Balala. Nandito ba siya? Wala siguro, ano? So, siguro wala. Okay? So, basahin ko po dito. September 30. Pero kung sakaling nandito po siya, ay pwede po siya umabol. September 30. Okay? So, sabi ko dito. Okay? Dito na siya. Okay, go ahead. Yeah. Sige. Happy God's morning po sa ating lahat. Okay, good morning. Ang kapalit ni Kelly Balala po. Okay. Ang pamagat po ng ating babasahin ngayon ay Victory at Minneapolis on the Authority Issue. Sabi po dito sa 2 Timothy 3 verse 17, in God's way of preparing us in every way, fully equipped for every good thing God wants us to do. Sabi po dun, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Quite a number of the ministers took to heart Ellen White's plea at Minneapolis for personal Bible study. Many go from this meeting. White wrote on November 2, 1888, determined to study the Bible as never before, and his will result in clearer preaching. Dr. David Hattel jotted down in his diary that one of his first activity after returning home from Minneapolis was reading in Brother
Butler's book on Galatians and also Brother Wagner's reply. Also read in the Bible. Hattel was apparently testing the conclusion of both men by the scriptures. Another success story was that J.O. Corliss, who had been examining God's Word with gratifying result. I never had such floods of light in the same length of time. He declared that the truth never looked so good to me as it does now. All alone by myself, I have studied the subjects of the covenants and the law in Galatians. I came to my conclusions without consulting anyone but the Lord and His holy word. I think now that I have the matter straight in my mind, and I can see the beauty and harmony of the doctor's position on Galatians law. During the early 1890s, the General Conference sponsor annual school for the minister as a response to the call at Minneapolis for the Adventist clergy to become better. Bible students, the 1888 meetings had highlighted their inability to interact with the Bible. The domineering G.I. Butler was no longer president, enabled the domination's ministers to become better students of scriptures. Given the importance of the Bible, sabi po dito, one of the wonders of the 21st century research is that we don't spend more time with it. More today is the day to change that patterns. So, ayun lang po yung ating babasahin ngayong dito. Sabi po dito ay wag po tayong mag-spend ng time sa mga bagay na hindi naman po natin kailangan. At ito pong araw na to ay today is the day to change that patterns. Baguhin po natin yung ating mga dating kinaugalian na dapat po natin gawin sa araw-araw. Yun lang po. Amen. Amen, sister. Praise the Lord. Okay, so napakaganda ng mensahe muli sa atin. So, pwede mo i-lead Sister Kelly sa prayer. Yung nabasa. Would you offer a prayer? Dahil at mapagpala pa namin Diyos ng tayo na sa malangit. Salamat po sa umagang pong ito. Nabili ay binigyan niyo po kami ng pagkakataon. Mapagnilay-nilay ang mga pinag-aaralan ngayong umaga at nawa ay maitamo pa namin ito sa aming mga puso at isipan upang magamit namin ito sa paglilingkod sa inyo at mas marami po kaming ma-share sa mga kapwa po namin at thank you din po sa lahat ng mapagpapala niyo po sa araw-araw at thank you po sa pagising niyo po sa umagang bigyan niyo po kami ng kalakasan at humingi po kami ng kapatawaran kasama po kami nagkulang nagkasala. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Amen. Amen. So, maraming salamat, Sister Kelly. So, pagkatapos po nito ay makakarin tayo ng video. And then si Pastor Rudy Vargas ang bibigay ng mensahe tungkol po sa binabasa nating councils on sana tayo councils on stewardship book topic chapter 63. So kanya po itong papaliwanag din. Pagkatapos po ay magkaroon tayo mamaya ng Acts. Pastor Joey po, kami Pastor Joey, ako ang adoration confession, and then Pastor Joey po ang sa thanksgiving and supplication.
Okay, so bigay po natin pagkakataon sa video is SDA Church History. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Okay, Pastor Rudy. Pag-pray muna natin si Rudy. Siya ang may-ari ng langit at lupa. November 30. Offertory Reading Devotional. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinadagdagan ng anumang kalungkutan. Kawikaan Kapitulo 10 versikulo 22. Ating nasumpungan ang unang pagbanggit sa pag-iikapo sa aklat ng Genesis sa Lumang Tipan. Sa pinakasimula ng Kabanata 14, may isang paglalarawan ng kaakit-akit na pagtatagpo sa pagitan ni Abram, ang ama ng bayan ng Hebreo, at sa isang haring nagngangalang Melchizedek, na saserdote ng kataas-taasang Diyos. Kababawi lang ni Abram ng kanyang mga nasamsam mula sa kanyang kaaway. Binigyan siya ng saserdote ng espesyal na pagpapala at tulad sa pagkakatala sa Genesis Kapitulo 14 versikulo 20, ibinigay sa kanya ni Abraham ang ika-10 bahagi ng lahat.
Makikita natin ang mapagpasalamat na patriarka. Itinalaga sa Diyos sa pamamagitan ni Melchizedek ang ikasampu ng lahat ng kanyang pakinabang. Subalit bago ang pag-iikapo, tumanggap si Abraham ng 3 tagubilin mula kay Melchizedek. Una, dumarating ang pagpapala bago ang katapatan. Ang wika ng talata sa Biblia na sinabi ni Melchizedek, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos. Genesis Kapitulo 14 versikulo 19. Naniniwala ang teolohiya ng Adventist na unang nagpapala ang Diyos, pagkatapos bilang tugon sa pagpapala ng Diyos, tayo'y tapat. Hindi ang kabaliktaran, tulad ng naniniwala sa teorya ng kasaganaan na gustong ituro, na may pagkukunyaring tukuyin ang pagpapala sa pamamagitan ng positibong kaisipan bilang paraan ng pakikipagkasundo sa Diyos. Ikalawa, pag-aari ng Diyos ang lahat. Siya ang may-ari ng langit at lupa. Genesis Kapitulo 14 versikulo 20. Pinaniniwalaan ni Melchizedek na dadalhin ni Abraham ang ikapo sa isa na nagmamay-ari ng lahat na nasa kamay ni Abraham. Walang taong maaaring mag-iisip na mayroon siyang pag-aari, kahit siya ang nagtayo nito, sapagkat tayo'y nilalang na ipinanganak at umiiral sa lupang ito, salamat sa kapangyarihan ng paglikha ng Diyos. Ikatlo, iniligtas tayo ng Diyos buhat sa kamay ng ating mga kaaway. Genesis Kapitulo 14 versikulo 20. Pinaalalahanan ni Melchizedek si Abraham na hindi siya mandirigma at hindi rin nangunguna sa mga kawal. Naging posible lang ang pagtatagumpay laban sa 4 na kaharian dahil ang Diyos ang kasangkot sa labanan. Habang ating sinasamba ang Diyos sa araw ng Sabbath at samantalang atin isinasauli ang ating mga ikapo at mga handog, ating pinatitibay na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa buong sanlinggo at buong isang buwan. Panawagan. Sa paglipas ng panahon, ang pag-iingat ng Sabbath at pagsasauli ng ikapo at mga handog ang naging tanda ng pagtatalaga ng lahat ng mga tumatawag sa Diyos sa langit. Tinawag tayong lahat upang makibahagi sa kasaganaan ng Diyos. Siya na masaganang mapagkaloob ay nagnanais na maging mapagkaloob din tayo. Siya na nagbubuhos ng kanyang pagpapala sa atin ay nagnanais din na ibuhos natin ang ating pagpapala sa iba. Amen. Pastor Mark, pakipray mo muna si Brother Rudy. Gusto magsalita. Pastor Mark, Pastor Jerry, meron daw magte-testimony po. Nakita ko sa chat. Yun. Opo. Nagdala po siya. Pwede po, Pastor. Wow. Sige po. Praise the Lord. Pastor, good morning po. Good morning po. Pastor Jerry, natandaan nyo nung umaga pagpasok pa lang nyo. Dumadaing ako, napakasakit ng binti ko hanggang hita. Praise the Lord, Pastor. Nagpatakbo ako dito no isang gabi sa ospital dahil hindi ko na kaya. Hirap na hirap po ako dahil hindi ako nakatulog. Tapos, yung hindi ko magalaw kasi yung pa ako talaga dahil napakasakit. Tapos nung nagpadala na kami stretcher sa bahay dahil hindi po ako talaga makalakad. Salamat sa prayers po nyo sa ng mga ibang kapatid. Ginamit ng Panginoon yung mga doktor na naibigay ng tamang gamot. Ngayon po, naitataas ko na po yung paa ko. Praise the Lord. Kasi LE po kasi ako, Pastor. Baga ma-retired na ako. Minsan, nag-half day rin ako nag-work. At nung Friday preparation day, dahil alam naman natin bilang ina, daming nagawa sa bahay, tapos nangalingki pa. At nung nagkatapos po namin, lumigay na po talaga ay vesper. Ay, hindi na po makaano, hindi pa ako. Hindi na ako nakasimba. Talagang matindi po, masakit pa ako sa panganak. Talagang sumisigaw po ako, napakasakit ko ng kilo.
pati paghinga ko po, hirap na hirap kasi pag sumakit na po, ay talagang yung hininga ko talagang sakit. Kaya nag-alala ako baka pati po yung puso ko nagpadala na ako dito sa hospital. Kasi baka tumindi po, alala ako. Kaya salamat sa Panginoon at mga lahat, mga kapatid sa prayers niyo. Kaya sabi ko sa mga, lalo to po tayo magtatapat. Magaman, minsan ginagawalan ako ng aking mga anak. Very tired na nga ako. Masarap po maglingkod. Kasi marami pang kaluluwa na hindi nabibigyan ng pabalita. Kaya praise the Lord, mga kapatid. Amen. Napakabuti niya. Amen. Paninalo po ako magtatapat sa Kanya sa lahat ng oras ng akin. Hindi maglilingkod sa Panginoon sa ibang paraan. Lalo sa iba. Tapos sa rin po natin sa COP. Salamat sa Panginoon. Wala pong nagkamit sa pastor. Inyo sa amin, Diyos. Naging tapat na rin po kami. Kaya sabi ko, may sakit. Alam naman yung Panginoon, tapat na rin ako. Tapos sa gawain, siguro ako gumagawa lang ng kaaway na maglangan kasi meron po kami prayer marathon nung Sabado sana ng gabi sa group namin. Pero salamat sa ibang buwan makakasama na ako sa prayer marathon. Praise the Lord, mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon. Maraming salamat po. Amen. Thank you, Lord. Amen. Eli, pagpe-pray po kayo ni Brother Pastor Mark ngayon. Opo, Pastor. Salamat po. Parang lalo na akong lumakas. Sige po. Special prayer po namin kayo lahat. Kami pong lahat magpe-pray sa inyo. Pero si Pastor Mark po maglilid. Sige po, Pastor Mark. Pag-pray natin si Sister Feli. Okay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri po namin ang inyo pong banal na pangalan. Tunay na kahanga-hanga po kayong Diyos. Diyos na nagmamalasakit sa aming mga tao. Diyos na nais yung maging malapit sa amin. Kayo ay Diyos na siyang ang kabutihan po namin ang laging po ninyong hinahanga. At na nagpupuri po kami na pinatunayan niyo po kay Sister Feli na kayo ang Diyos na napakalapit po sa Kanya. Amen. Nagmamalasakit po sa Kanya. Kaya nga nagpapatotoo siya ngayon. Gusto niyang sabihin sa lahat ng nakarinig ng Kanya pong pagpapahayag na kayo ang Diyos na tunay na nagmamahal, nagmamalasakit sa inyong mga anak. Amen. Inyo po siyang binigyan ng kaginhawaan, ng kagalingan. Tunay o Diyos na kung lalapit kami sa iyo, hindi po kami mabibigo. Kayo ang Diyos na gustong ipakita sa amin ang tunay na pagmamalasakit. Kaya narito po kami, nais po namin patuloy na idalangin po Sister Feli na inyo po siyang bigyan ng kagalingan at patuloy po na ipagamit niya ang kanyang buhay sa inyo, Panginoon. Amen. At sa inyo pong natatapos na gawain nais niya, Panginoon, na magkaroon siya ng bahagi sa mga taong hindi pa nakakilala sa inyo. Ay nais niyang ipahayag ang kabutihan niyo po sa kanila. Kaya nga narito po siya, o Diyos, nais niyang italaga ang kanyang buhay sa inyo. Nais niyang magkaroon ng commitment na siya'y patuloy na magtatalaga ng kanyang buhay upang ipahayag ang kabutihan niyo po. Saan man siya naroon ay kanyang ipapahayag ang niyo pong pagmamahal na kanyang naranasan. Amen. Kaya nawa, patuloy na ang banal na Espiritu ang siyang gagabay, manguna po sa kanya. At patuloy po namin maranasan ang niyo pong panguna ngayong umaga. Sa aming pong babasahin, kayo pong mangusap sa amin. Salamat po sa inyong pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas sa Jesus. Amen. Amen. God bless you, Sister Feli. Sister Feli, God bless po. Amen.
Thank you po mga pastor at mga kapatid. Napakabuti ng thank you. Okay, so Rudy. Go ahead. Happy God first morning po mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. God first morning. So ang ating babasahin ay sa ating pong Council's Stewardship, chapter 63. Inherited riches often as near. So, bago ho tayo mag-start ho mga kapatid, ay tayo po muna yumuko para po sa panalangin. Let's pray. Dakilat mapagpala namin Diyos, maraming salamat po sa pribilehiyong ito kung saan ay siyang inyo pong pinagkaloob sa amin ang sa mga oras na ito ang inyo pong pagpapala at lalo na po inyo pong pag-ibig at sa amin pong pakikinig ng mga salita at pabalita Panginoon ay kunang pagkaloob po patuloy ang inyong pong karunungan para lubos po namin maunawaan ang siyang nais pong ipabatid sa amin. Salamat po sa lahat ng mga pagpapala at salamat sa pagdinig ng aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 May sabi po dito, inherited riches often as near. So, money left to children frequently becomes a root of bitterness. They often quarrel over the property left them, and in case of a will, are seldom all satisfied with the disposition made by the father. And instead of the means left exciting gratitude and reverence for his memory, it creates dissatisfaction, murmuring, envy, and disrespect. Brothers and sisters who were at peace with one another are sometimes made at variance, and family dissension are often the result of inherited means. Riches are desirable only as a means of supplying present wants and of doing good to others. But inherited riches oftener become as near to the possessor than a blessing. Parents should not seek to have their children encounters the temptations to which they expose them in living the means which they themselves have made no effort to earn. So napakaganda ho mga kapatid ang isa pong paalala sa mula po sa ating pong nabasa sa mga oras na ito mula po sa sinulatan ho ni Ellen White, Councils of Stewardship, inherited riches often as near. So kung ating ho mapansin ho dito mga kapatid, dito pa lang ho sa una-una pa lang na stanza, money left to children frequently become a root of bitterness. Ito ho ay madalas ho na nangyayari ho mga kapatid, lalo na po sa pamilya na mayroon pong mga marami pong magkakapatid, na marami silang hati-hati sa pamana na tinatawag ng kanilang magulang. Lalo na po kung maliit lang ho ang property na tinatawag at marami sila ho ang maghati-hati. So imbis ho na ito po ay magtataglay ho ng tinatawag natin na blessing, ay maging isa po itong conflict sa magkakapatid o sa pamilya na tinatawag, dahil nga po sila po ay magkakaroon ho ng argumento dahil ho sa paghati-hati o ng kayamanan. So imbis ho na
ito ho ay maging blessings, madalas ho ay ang pangyayari, no, ay naging isa ho siyang conflict, no, na ito ho ay maglilid sa tinatawag ho natin na ma-encounter ho nila yung temptation na sila ho ay magkagulo. Katulad ho mga kapatid, no, sa side po ng tatay ko ay 11 po sila na magkakapatid. Ang lolo ko po ay mayroon naman pong kakaunting paghatian sila na magkakapatid. I think siguro po mga ano lang po yun, mga more than 1 hectare lang po na yung paghati-hatian ho nila. So 11 po sila. So kaya ho noong nakaraan ho na tumawag po ako sa mga kapatid ko rin na yun nga kausapin namin ang aming tatay dahil nga po yung ang lola ho namin ay yun, medyo may nagkakasakit na at matanda na, sabi nga namin ay baka kung hindi pa maayos ang kanila hong lupa na yung paghatian ay magkaroon sila ng argumento, no? Imbis na maging blessings ay maging argumento po ito o conflict po sa magkakapatid, no? Ay 11 po sila maghati. Kaya ho mga kapatid, no, sa atin, no, sa mga magulang, no, ang isa pong paalala na yung tinatawag na kung mayroong mga tinatawag natin na property, no, na hati-hatian ho ng mga magkakapatid sa isang pamilya. So habang may panahon pa ho, ito ho ay asikasuhin na at pag-usapan ho ng buong pamilya para hindi ho ito magli-lead out sa huli ng tinatawag ho natin na conflict sa magkakapatid na imbis na maging blessings, ito po ay maging conflict sapagkat ito nga po ay maging pag-arguhan ho nila kung paano ho nila paghatian ho mga kapatid. Sa mga oras na ito, napaalala ko sa atin at kung saan ay isa pong maayos na, no, ng mga magulang kung mayroon man silang ipamana sa kanilang mga kabataan o yung mga property po ay maayos na mas maaga na sa ganun ay sa huli ay ito ho ay mapaghatian ho ng maayos, no, hindi ho mag-lead out, hindi na mag-lead out ito sa pag-conflict sa magkakapatid, no. So nawa ho mga kapatid, no, yun nga ang paalala din po sa atin, no, ng banal na kasulatan, even though na dito sa sanlibutan ito kailangan ho natin ang ganyan, but hindi ho yan hindi ho yan panghabang buhay ang kayamanan ho dito sa lupang ito mga kapatid. So ang ating pong pag-ipunan ay impok ho natin ang kayamanan ho sa langit at yan po sa pamagitan ho ng pag-ibig ho ng ating Panginoon. Dito sa sanlibutan ito lahat po ay pansamantala, lahat po ay panandalian, lahat po ay may kawakasan. Subalit ang ating pong ipunin at na pagsumikapan ho mga kapatid na mamana ay ang kaharian ho ng Diyos, no? Na ating sama-sama ho tayo na magmana ng kaharian ho ng langit na siyang pinagkaloob at nihanda ng Panginoon po sa bawat isa sa atin. So yung pong dapat ho natin pagsumikapan, ho mga kapatid, kaya nais ho ng sa umagang ito, nais pong ipaalala sa atin na mas lalo ho tayong maging tapat, no, sa paglilingkod sa ating Panginoon at gampanan ho ang ating mga tungkulin na sa ganun ay lahat po tayo ay karapat-dapat at sama-sama, no, na magmana ng kaharian ng ating Panginoon na kanya hong inihanda sa atin. So yun lang po, maraming salamat. Amen. Happy Praise the Lord. Ang ganda. Okay, so meron din pong comment dito. Yung payo ni Sister White ay maaring hinango sa liwanag ng payo ni Haring Solomon. So kung gusto niyo po, basahin po ninyo ito mamaya. Ecclesiastes 2:17-26 at Ecclesiastes 5:13-15. No, ito po yung mas magandang basahin sa translation ng ASND. Okay, so yan, pwede po yan natin mamaya sa ating personal. Okay, praise the Lord. Mapit po tayo ng 108 na Zoom sa Facebook Live. So, okay, so tayo po mga kapatid
ay tutungo na sa ating Acts prayer. So, katulad na nabanggit ko kanina, Mag-reflect pa sana ako sa Pastor Mark, pero mukhang wala na yatang oras. Sige, pwede pa naman po. Meron pa pala. Okay. Sige po. Ayan, maiksi lang. Itong lesson ngayon ay parang karugtong din ito ng kahapon na po. So, yun nga, tama naman yung maganda yung in-explain ni Pastor Rudy. Kadalasan, ito madalas natin nakikita, hindi na ito bago. At mayroon nga akong nabalitaan na ganito rin. Dito lang sa aming mga bakuran, sa kabilang bahay, ganyan minsan. At saka sa ibang mga lugar, nakatirinig natin to na yung pamana na pinansyal na kayamanan ay halip na maging pagpapala, naging naiugat ng kaguluhan dahil sa inggit, dahil sa hindi nagkasundo. So yun pero sa nakikita ko dito, hindi talaga yun ang ugat ng dahilan ng kanilang pag-aaway, mga kapatid. Po, hindi yun ang dahilan kung ba't di sila nagkasundo, nagkaroon na inggitan. So ang naging dahilan, mga kapatid, ay itong mga anak na pamamanahan ay hindi naunawaan ng pagiging tapat na katiwala, mga kapatid. Kaya napakahalaga na ating maunawaan ng pagiging tapat na katiwala. Kung may Jesus sa puso ng mga magkakapatid na ito, hindi ito mag-aaway, po. Hindi ito magkakainggitan, hindi ito magkakagalit, po, dahil lamang sa pinansyal na pamana. So, sa madaling salita, mga kapatid ko, ang pinakamagandang pamana natin sa ating mga anak ay yung halimbawa ng pananampalataya at pagiging tapat na katiwala. Sa ganun pa man, kung mayroon tayong financial na ipapamana, ari-arian, ay hindi sila mag-aaway, po. Kasi nga, naunawaan nila at may Jesus sa loob ng kanilang, sa inyong bahay at sa inyong puso, po. So, yun, So, sa madaling salita, kung ako, halimbawa, si Pastor Rudy, ikaw, marami kang kayamanan, at naunawaan mo, baka mag-away ito mga to, ibibigay mo ba? Di ba? Meron pa nga iba, narinig ko lang ito, hindi pa nga namamatay yung kanilang nanay, although bedridden na mayaman, maraming ari-arian, nagdimandahan na yung mga anak, po. Kita nyo? Bakit? Dahil mali yung naipamana. Dapat naipamana muna yung ating pagiging tapat na katiwala. Kaya nakikita ko sa lesson na ito, Pastor Mark, kung meron man tayo ipapamana ng mga kayamanan habang buhay pa tayo, unahin natin ipamana yung pagiging halimbawa ng tapat na katiwala at pananampalataya sa Panginoon. Kasi pagka ito talaga ay naitanim natin sa ating buong pamilya, walang mangyayaring away, inggitan, magiging masaya lahat yung mga yan, po. At kanilang ipapamana rin to sa kanilang mga anak. So, yun, magiging continuous ito, pasa-pasa ng kabutihan at pagiging tapat na katiwala. Napakaganda na lesson na ito, napakaganda, po. Napakaganda. Sige po, salamat po sa pagkakataon. Pastor Mark? Yes po. Go ahead po. Kaya nga sa stewardship, Pastor Mark, ay bata pa lamang ay tinuturuan na natin na maging mapagbigay sa Diyos. Maging mapagkaloob sa Diyos. Bata pa lamang ay tinuturuan na dapat na magulang na ibigin ang Diyos. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi siya naipapamana kung di na ituturo. Kaya sabi ng Bible, turuan mo ang bata sa dapat niyang lakaran. Itong binasa ngayon natin, mga kapatid, ay larawan na talagang nakikita natin sa ating paligid. Itong ating binasa ngayon ay isang larawan na talagang nakikita natin sa araw-araw ng ating buhay, especially sa mga taong mga pamilyang iniiwanan ng magulang, mga kapatid. So, kapag ang bata ay naturuan, mga kapatid, ng tamang pag-uugali, tamang pananampalataya, tamang halimbawa. Kaya mga kapatid, kaya ang isang magulang talaga ay dapat nag-iiwan ng isang mabuting halimbawa ng pagiging katapatan sa Diyos. Kapag ito ay nakita sa magulang, mga kapatid, at naituro sa bata, na isasalin ng ating pananampalataya sa pamagitan ng pagbibigay halimbawa at pagtuturo sa atin pong mga
anak mga kapatid. Mahalaga po ito, ang katapatan ay tinuturo hindi sa panahon matanda na ang ating mga anak, kung hindi sa panahon na sila'y bata pa. Mag-iwan man tayo ng kanilang ari-arian, mga kapatid, magiging mapagparaya ang mga iyan. Kasi bakit? Bata pa lang sila, Pastor, ay natutunan na nila ang magkaloob sa Diyos. Ilang aking reflection, Pastor. Po yan, ano. Tsaka kalagaan din po ng ng last will, ng testament. Kasi naayos po na yung mga porsyento. Pero mas maganda yung mag-iiwan ng ari-arian, unahin niyang bigyan yung para sa Panginoon. Kasi pag naka-indicate yun, yun talaga yung mangyayari. Nakaayos yun. Kaya alam ko, tinuturo din po yan, yung last will ng testament. Higit sa may iwan na lupa, kayamanan, pero pag sila ay faithful steward, muna nilang bigyan para sa Panginoon. Para yung mga anak naman, alam na nila na okay, itong nilaan ni nanay, ni tatay sa gawain, at least naka last will, nakasaayos para hindi sila ma-confuse. Okay, so maganda po, ang sabi rin po dito, Malakay 2:2, kung hindi kayo makikinig at kung hindi ninyo ilalagak sa inyong puso na bigyang kalahatian ng aking pangalan, sabi ng Panginoon ng mahukbo, ipadadala ko sa inyo ang sumpa at aking susumpain ang mga pagpapala ninyo. Sa katunayan, akin na silang sinumpa sapagkat hindi ninyo ilagak sa inyong puso. Kaya nga po, sa pamana, napakalaga po na habang nasa maayos pa na kalagayan, ang magulang silang-alang po yung kapakanan ng pamilya is ayos na mabuti. Kung may pamana, financial, may mga unit po ay na maaring i-manage yan tulad ng insurance, pantay-pantay sa mga anak, yan ay kung may financial involved. Pero kung wala naman ang pamana ng mabuting pag-ugali, ang higit na mahalaga. The legacy is your faithfulness to the Lord. Yan ang napakagandang legacy na may iwan po, yung katapatan sa Panginoon. Okay, so praise the Lord. Pero po, yes. Go ahead po. So, salamat po. Ako po ay na-inspire na nakita po ako at nakilalang mga pamilya na yung kanilang magulang na nag-iwan po ng isang magandang legacy ng mataas na pagpapahalaga sa misyon at gawain ng Panginoon. Meron pong isang kapatid tayo na napunta po sila sa Amerika at ang tatay po nila ay pastor at ang advokasya ng pastor, ang gustong-gusto niyang tulungan ay institusyon ng paaralan. Noong siya po ay mamatay, ay naturuan niya yung kanyang mga anak na magpahalaga sa gawain ng Diyos. Bagamat hindi po nagpastor yung mga anak, mayroon pong doktor, mayroong nurse, at ang isa po ay may maliit na negosyo sa Amerika. Sa madaling sabi po ay nagkaroon po sila ng malaking potensyal. Itong pamilya na ito, alam nyo, ang kanilang ginawa, yung kanilang tatay na pastor, ayon sa kanyang mga ginagawa nung araw, nung buhay pa, ay kahit maliit na tulong, itutulungan niya yung mga estudyante sa kolehiyo at saka sa elementarya, high school. Ito pong pamilya na ito, mga kapatid, ay nag-donate ng 50 million pesos. Maipatayo ho lamang yung isang elementaryang napakalaki dyan sa Northern Luzon Mission. Sila rin ho ang isa sa mga malaking contributor ng Palawan College. Okay? More or less mga 60 million pesos ang halaga. Yun, mga kapatid, ay isang halimbawa nitong ating pinag-aaralan ngayon. Meron po akong nakilala naman na isang pamilya
na ang kanilang advokasya ay sumuporta sa mga nagpapastor na mga manggagawa na bago pa lang ang kanilang panata at ang pangako nila sa Panginoon. Yung pamilya nila ay nag-sponsor ng mga ministro na nagbago-bago pa lang sa ministeryo. Iba naman ay kapilya ang ipinapatayo. Mga kapatid, ito pagka nabuhay ito sa atin, hindi naman kinakailangan malalaking amount, kundi magsimula tayo na mag-iwan ng mga magsasalitang patotoo ng mga pinag-aaralan natin sa ganitong platform at iba pang mga platform, naiintindihan natin at ito'y sinasakabuhayan natin. Mag-iiwan po tayo ng mga pangungusap habang kahit tayo patay na, nangungusap pa yung atin pong mga iniwan ng patotoo ng katapatan bilang mga katiwala. Kaya ako mga kapatid ay kaming mag-asawa ay nagdesisyon matagal na ang aming pong advocacy ay magsuporta ng ilang mga estudyante, yung ibang mga pambili ng mga aklat o mga iba pa na pwedeng itulong bagamat di malaki, ay kami po ay nag-advocate na rin ng ganon. So maliliit na halaga pero nag-iiwan po tayo ng magagandang alaalang magsasabing mayroong nabuhay na tapat na katiwala, mga kapatid. Maraming pong salamat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Baka meron pa po. Amen. Na gusto magdagdag. Okay? So, kung wala na, ibig sabihin po ay atin ang naintindihan ang napagandang mensahe sa atin mula pa kanina, sa Bible reading, sa Lest We Forget, and now ay sa Council Stewardship. Talagang punong-puno po tayo ng mensahe sa salita ng ating Panginoon. Okay po mga kapatid, ayan sige, nag-exit na ako para magpatuloy din tayo. So yun yun nga ang ating pinag-uusapan, yung pamana nagiging dilubyo sa halip na maging biyaya, nagiging sanhi ng pag-aaway at pagtatalo at nagiging ugat ng pagkakapahamakan ng bawat mga magkakapatid, Kaya dapat talaga ay may pamana natin muna yung pananampalataya at pagiging tapat na katiwala para hindi sila mag-aaway. Kung alam mo mag-aaway o yung mga anak, ba't mo papamamanahan, di ba? Kawawa naman, ikaw ay naging sanhi pa ng kanilang pagkakaaway-away. So, at wala naman na rito. Ayun nga, nandirisa tama. That may ayos na agad yung pamana. Kaya lang, minsan ayos na nga. Na-distribute na nga ng pantay-pantay. May maiinggit pa rin. Bate kasi ganun pa rin kalaki yung kanya. Malaki naman maganda naman ang buhay niya. O, inggit pa rin. Wala kasing Kristo sa buhay nila, di ba? So, ganun yan, Sige po. Tayo manalangin kung wala tayong special prayer request. Diretso tayo sa panalangin. 30 seconds silent prayer and then I will continue po. At kung meron kayo nais na idagdag sa special prayers, i-type nyo lamang po dyan at ating isasama sa panalangin. Let us pray mga kapatid. Tayo manalangin. Mapagmahal naming Diyos, aming Amang Banal na nasa langit. Salamat po sa umaga na ito na muli nyo kaming binangon mula sa aming pagkakatulog.
Salamat sa muling pag-invite sa amin sa umaga na ito na kami ay muling makapakinig, matuto ng iyong mga salita. Lalo higit dito sa aming pagiging tapat na katiwala. Marami sa aming mga napapansin namin, nakikita sa kapaligiran, madalas na nangyayari na ang ganitong uri ng pamana, ng ari-arian, ng mga naiwan, ng mga magulang, ay nagiging ugat ng hindi pagkakaunawaan, pagtatalo, inggitan, awayan, at sa huli humahantong sa hindi magandang pagsasamahan. O dakilan Diyos, salamat sa mga lesson na ito na kami bilang mga magulang maturuan namin ng maipakita ng magandang halimbawa sa aming mga anak, ang maging tapat na mananampalataya at maging tapat na katiwala, at nasa ganun kung kami man ay may pamamana sa kanila, ay naipamana na namin ang pinakamabuti sa lahat, ang pagiging tapat na katiwala at pananampalataya. At sa ganun sila sa kanilang sariling mga buhay ay may pamana din naman nila ito sa kanilang mga magiging anak. Ang dakilan Diyos, napakabuti niyo po sa bawat umaga na kami nauunawaan namin ng mga ganitong bagay at aming na ibibigyan ng chance na kami ay mabago, kami ay mahubog ayon sa inyong pagkalooban na kami ay maging isang tapat at mabuting katiwala. Salamat sa mga gabay at patnubay. Ramdam po namin ang iyong pagmamahal. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ang bawat isa na narito ngayon. Ganyan din ang mga pangaral na ginagawa, mga week of prayers, evangelism, crusade, at iba pang mga activity ng churches sa aming nasasakupan. Dalangin namin ang bawat isa rin na nangunguna at mga sumusuporta sa mga gawain, patuloy na kalakasan ang ibigay niya po sa amin. Ganyan din sa mga narito ngayon sa live, mayroon kami mga personal prayer request. Maaaring ito ay kagalingan sa aming mga karamdaman o ng aming mga mahal sa buhay. Maaaring ito ay pinansyal, maaaring ito ay spiritual, mga gabay sa aming pamumuhay. Dalangin namin ang sambayan ni Nanay Nerissa, kasama na si Brother Rinaldi Eusebio sa kanyang patuloy na pagpapagaling, si Veronica Gayentin at ang kanyang iba pang mga pinsan ng mga bata at ang kanilang buong sambayan. Patuloy na ang Holy Spirit ang kanilang bahay na maging halimbawa sila sa kanilang mga nasasakupan at sa kanilang kapitbahayan. Dalangin din namin si Sister Sweetie, Sister Hannah, sa kanilang pang-araw-araw na pamuhay, ay patuloy na sila ay maging liwanag din sa kanilang nasasakupan. Kasama namin sa panalangin ng sambayan ni Sister Teresita Dairet Reyes ang kanyang mga personal prayer request para sa kanyang mga mahal sa buhay. Ganyan din naman si Sister Des Flores, Brother Esmin Suba, Sister Antonina Nunez, Sister Mary Ann Manalastas, Sister Wilma Fernandez, si Ate Flor Erilia, ganyan din si Kuya Sane at ang kanilang mga mahal sa buhay. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Raquel Sawit, si Ate Mitch, ni Ma'am Peme, si Ma'am Rachel Suarez, mga teachers, mga guys, parents, pupils, at ganyan din ang pinasama namin sa panalangin si Sister Grace Alcaraz na siya nga na-operahan sa abdo na week recovery ay kanyang maranasan at patuloy na kagalingan na nagmumula sa inyo. Dalangin din namin na patuloy nyo siyang hipuin na inyong mapagpagaling na kamay, pagkaloob din ang kanilang mga pangailangan lalo na sa pinansyal. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Gloria Balbido, kasama na yung kanyang personal prayer request para sa kanyang husband, na makasama niya sa pagsamba, makasama niya sa pagtatapat, paghanda habang naghihintay sa nalapit na niyong pagbabalik. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng mga kapatiran na narito, si Sister Janet Katmaytan kasama ng kanyang buong pamilya, si Sister Rhea Galfa, gayon din ang sambayan ni Kuya Melchor, Kuya Narsing, Kuya Monching Kalas. Dalangin din namin patuloy sa Ate Revi at ang kanyang mga mahal sa buhay, gayon din ang San Leonardo Church o Dakilang Diyos. Nawa ang Holy Spirit patuloy ang gumawa sa kapatiran dito, na kung saan sila ay magkaroon ng pagkakaisa, pagkakatulungan sa gawain sa iglesia upang sa ikalalago ng bawat isa, lalong higit ng mga bagong members po dito sa San Leonardo Church. Tunay na mahirap ang buhay,
Ngunit kapag kasama po kayo, ito ay dumadali at gumagaan. At kayo din aming sinasama sa panalangin ang sambahayan ni Sister Job Barrientos Montigo at ang sambahayan ng bawat isa na narito. Hindi namin nakita at nabanggit ang kanilang mga pangalan. Ngunit kami ay mayroong mga personal na kahilingan sa iyo. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Patawad po kung saan kami nasumpong hindi tapat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid, salamat po sa mga prayer warriors, sa mga nakatutok, 19 na viewers dyan habang gumagawa, nagpiprepare ng breakfast ng school or sa work. Salamat po sa prayer warriors, salamat sa pagsubaybay. Nawa tayo ay natuto muli sa araw na ito at naramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahanga-hangang pag-ibig ng Diyos. Pero yun, tuturo sa atin yung paano tayo mag-manage na ating ari-arian at nang sa ganun din mag-away-away yung ating mga anak. Napakaganda nito, napakaganda. So ayan, sa lahat ng mga nag-response, salamat po, appreciate your response mga kapatid. At ganyan din sa mga makikinig mamaya sa replay. Alam ko yung mga nakikinig din na replay, mga maagang umalis o kaya habang travel na nunood, nakikinig. Ayan, pagpalain tayo lahat ng Panginoon sa umaga na ito. At kahapon medyo mainit na. Sana naman ngayon ay hindi ganun kainit. Mahirap pag mainit kaya mga tao nagkakasipon, nagkakaubo, nagkakalagnat. So ayan happy midweek nga pala, nanidiri sa tama. Midweek na pala. Meron kasi kami yung week of prayer gabi-gabi. So ayan, midweek na pala, hindi ko na namalayan. So mga kapatid, hanggang dito na lamang po sa umaga na ito. At bukas muli, i-invite muli tayo ni Jesus na muling bumalik at makikonnect sa Kanya, matuto ng mas marami pa at may ma-share tayo sa ating iglesia, sa ating sambahayan, sa ating kapitbahayan at sa lahat ng tao na maaari nating makausap sa sanlibutan na ito. Maraming salamat po sa lahat at God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.